Hello guys, nandito na naman po ako pa sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga requests at saka yung ibang trending na stock at saka yung mga previous na diniscuss natin. So halos review na lang din guys. So simulan natin dito guys sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click Possessional Traders PH. So lalo na kung newbie ka, may playlist ako nakalaan dito na Buy Signal Lesson. So check na to guys, sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko dito yung uptrend, sideways, downtrend, paano ka mag-position, paano yung buy signal, exit signal, at saka yung position sizing mo. So dinidiscuss ko dyan guys. So check na lang yung buy signal lesson, nasa baba ng description below, pati rin yung mga lesson na iba. Tsaka huwag nyo kalimutan na check guys yung 10% gain monthly rule, tsaka is my earnings or loss in stock market. So makikita niyo dyan paano ko in-execute, paano ko na-loss din, paano rin ako nakapag-recover sa aking mga loss. So, ayun guys, no. So, huwag niyo rin kalimutan guys ang ating Positional Traders page, Facebook page. Like yung ating page, pwede kayo mag-message regarding sa stock or pwede kayo kung kailangan niyo ng tulong guys. So, ayan, message niyo lang ako dyan or sa messenger ko mismo, nasa description below. Tsaka itong dito na ako guys, nagpo-post din ako dito sa Call Financial Traders Investors. So ayun guys, so nagpo-post din ako diyan. So check nyo lang din to. Open tayo diyan regarding stock guys, no. So ayan. So simulan natin guys sa Yahoo Finance. So Yahoo Finance Dow Jones down ng 0.08. So medyo mababa lang din. Simulan natin dito guys sa sa ASEN. So ito marami nagre-request itong ASEN na to. Ayan. Simulan natin dito guys, no. So medyo critical din ng scenario na ito ni ASEN. So ayan, ASEN foreign. So may mga pumasok na foreign, ayan. So 3.55 million. Bullish na bullish yung yung MACD. So RSI nito, ayan guys, no. So just in case kung wala kang position dito, iwasan mo muna. So hintay ka na lang sa pullback. So dapat may mga position ka na dito bago ka sumabay. So just in case na magkaroon ng retest, so dito lang kayo abang based sa pivot retracement. Sa hindi pa nakakaalam kung paano gumamit ng pivot retracement. Just in case guys to, just in case isipin niyo wala tong buntot na to guys, no. Tapos itong consolidation ng ganitong area, lagay niyo lang dito sa area na sa bottom nito. Just in case wala tong bottom na to, ilagay mo lang diyan. So hindi pa rin naglalayo. 4.11, tapos itong low nito, ilan to? 2.9. So, ilagay lang natin dyan. So, 4.09. So, hindi rin masyado naglalayo. So, kasi may nagtatanong pa sa akin paano gamitin yung pivot retracement. So, again guys, abang tayo sa pullback, dito sa around 4.09. So, ganyan yung pullback. Or dito sa level na tong, sa closing nito, yung 4.14. So, ayan mga abang mo. So, ayan. So, tinitingnan natin to ng long term si ASEN kasi maganda yung mga nito mga fundamental nito ni ASEN guys, no. At saka yung mayroon pa lang report yan sa ASEN, no. Check nyo lang guys yung kay ASEN. So pagdating dito guys sa AGI, ayan, bullish na bullish to. So buy signal tayo dito guys kay AGI, no. Ayan. So 68 ang RSI. So buy signal to guys. So ang target natin dito around 10 pesos. So any price. So manage mo lang yung position sizing mo dito. So ang target mo diyan, ayan, so 13%. So ang possible loss mo just in case. So medyo ikata mo na yung cut loss level mo. 12% halos 1:1. So gawin mo na lang kapag na-break tong 8.43, abang ka na lang malapit sa 8 pesos. Ayan, kay AGI. So APX. Bumagal na naman to mag-pause tayo. Ayan.
So, EPX, so net foreign 1.1 million, so may pumasok. So, itong ano natin, itong MACD natin bullish, RSI natin, ayan, so 63 okay pa. So, dito buy signal tayo dito guys, no? So, dito kasi yung part na to, din-discuss ko na dito sa malapit sa 1.87 o malapit sa 1.8 buy signal. So, ito, i-manage mo na ng risk mo. So, check mo na yung fundamental nito ni, ano, ni EPX. Kasama din ito si EPX sa, ano sa West Philippine Sea. No, guys, no? So, halos ganyan yung risk mo. Pero kung ilalagay mo yung risk mo hanggang dito lang, ito kasi dapat yung buy signal mo dito sa level na to, sa mga 1.8. Yun ang level nito, 1.8 dapat yung buy signal mo. So, manage mo lang yung risk ni EPX. So, next target, 2.2. Then, after nyan, 2.32 yung next resistant. Ito, yung 52-week high niya. Yan ang next niyan, guys, no? So, manage mo lang yung risk mo kay EPX. Next tayo. BDO. So, request tong BDO. So, di ko na babanggitin yung mga nag-request nito, guys, no? Kay BDO. So, medyo yan. Bagal nung. Okay, BDO. So, ang RSI natin, guys, 58. So, MACD bullish na bullish. Ayan. So, net foreign, ayan, may pumapasok na kay BDO na net foreign. So, ito, guys, net foreign, BDO, ang buy signal mo dito, tingnan mo to at least mga 6 months lang, guys, no? Kasi ang pinakamagandang target nito, just in case makapagbudiga ka dito kay BDO, ang next mo, ito ang target mo. Yan. 21%. Pagkatapos ng 21%, ito ang next, yung level na yan. So, ilan yan? Sakaling pumasok ka dito kay BDO, ayan. Ayan. So, mayroon na 44%. Oh. So, ayan guys. So, medyo manage mo lang yung risk mo dito kay BDO. Ayan. So, buy signal to guys si BDO. So, bodega mode lang yan si BDO. Kasi maganda ang bottom niyan sa 2, 3, 4, 5. So, ayan. Kung nakabili ka sa malapit sa 1.87, di maganda. So, next natin, si BPI. So, BPI, bullish na bullish yung MACD. Ayan. Check natin yung net foreign ay pumasok na 105. 105 million na, 0.7. So, dito, overbought na to guys, no? So, masyado nang stretch to, 78. So, kung just in case, pero may history siya ng ganito, malapit lang din yung history niya eh. Yan, no? So, hintay na lang sa ano, sa pullback dito siguro. Kasi na-stretch to masyado, yan, no? Sa maganda volume. Umakyat kaso nga lang ayun, no? So, ang key level nito, buy near 81.66. Ayan. Ang mga cut loss mo dito, kapag nabasag tong 77.91, ano na, sell signal na yan. So, mas malapit sa 81.66 buy signal. Next natin, si C. Okay, si C. Ito, kay C guys, ano to, ang issue natin dito, hindi masyado clear pa yung kahapon, hindi pa masyado clear yung regarding sa imang informations, no? So, kaya nagpapanik pa rin yung mga tao. So, dito, ang RSI nito, guys, may momentum na to, 60. Ang MACD nito, so, siguro mga 2 days, 3 days, mag-sign of reversal kapag tuloy-tuloy. So, ito, buy signal near 6 pesos. Yan. Kapag nabasag yung 6 pesos na yan, ang next abang mo dyan, yung 5.8 at saka yung 5.55. Ayan yung mga abang mo, guys, no? So, yung 5.55. So, ito, ang laking volume din na lumabas, oh. Grabe to, sayang, no? Kung ano ang pinap nito, yun din ang binaba. So, dito, ang pinaka key factor dito, mas malapit ka sa 6 pesos makabili, tranches buy lang gawin mo dito kay C. So, medyo malikot to or buy on dip lang. Abangan mo yung mga buy on dip. Okay guys. So, next natin si C. Cebu.
So ito, si Cebu, ito na nga, ang RSI nito, kita mo, 66. So ganda ng trend niya, oh. Pati RSI niya, trend niya talaga din, oh. Simula dito, grabe, oh. So ang ganda. So inaabangan ko talaga 'to. Kaso nga lang taga hindi ako nakapagbodega dito kay ano, kay Cebu. Sayang 'to. So ayan, bullish na bullish yung ano, yung ating RSI nito. So ito, buy signal near 42.78. Bodega mode lang pa rin to, guys, no. So kahit pinump siya ng mataas, bodega mode pa rin to. Buy near 42.78. Ayan, guys, no. Tapos CHP. Ayan, CHP. Hello sa mga holders nito ng CHP, sina Ma'am Grace, sina Ma'am Connie, sina Sir Robert, Sir Edge, si Mr. Richard, ayan, tsaka si Mr. Dan. Ayan, so MACD natin, so laging naman yan, so meron siyang ano, agdan, ba't bumalik tayo? Kaya lang. Ayan, yung ano natin, yung MACD natin, so naka-downward, no? Pero may momentum naman yan. Kaya pagdating kayo, no, kay RSI na to, itong hindi maganda kay RSI kapag bumaba ng 50 kasi nawawala ang momentum. So dapat ma-maintain lang lagi above 50 to para yung momentum intact, no? So ibig sabihin kapag nawala ang momentum niyan, possible niya mag-dip ng 1.5 or mag-dip ng 1.4. So medyo maingat lang. So maganda to, buy signal kasi to dahil nga nasa support level, naka-hammer pa. So tsaka sinusuportahan na siya ng moving average 50 sa at 1.55 level, no. So at 1.55 price, ayan. So yan, kung just in case mabasag yung support itong moving average 50, so ayan, medyo abang-abang ka sa 1.5. So ito, tranches buy ka lang din dito para sure ka kay CHP. So dito, ayan. Dito Holdings, ayan. Check nga natin to. Isa pang tinitingnan natin dito, may nakita tayo, guys. So, ang kailangan dito, ayan, kailangan mabasag talaga to. Makaano siya, makaangat talaga siya. Ayan. Kailangan mabasag niya yan, guys, yung level na, yung area na yan, no. Kapag nag-ano siya, kailangan mabasag niya yan para magkaroon siya ng maayos na momentum. Yan. So, ibig sabihin, kung yaan, dito, November 12, 13 na open natin, no. So around 61. So dapat makabalik siya mahigit 61 para maganda na yung momentum ni dito. So foreign may pumasok pa rin, may sumasalo, ayan. So ito guys, regarding dito kay dito maliwanag na siguro yung discussion ni ni Call Financial regarding dito sa graph, ano? So ayan, Udenma Corporation, Udena Corporation dito sa EMI, tapos sa Chelsea Logistic, no? So ayan, tapos nagsama-sama silang tatlo kasama sa Udena CME Holdings Corporation dito sa sinasabi nilang Dito Holdings Corporation. So sa Dito Holding Corporation, pinagsama-sama tong tatlo, ayun na po yan. At saka yung sa Chinese, no, Chinatel, ayan. So para sa dito telecommunication. So maliwanag na yan yung study ni Call Financial, yung ito. Check na itong research niya, no, ni Call Financial, kung Call Financial ang hawak nyo. Ayan guys, no. So next tayo, balik tayo dito kay dito. Ang key level dito, kung gusto mo pumasok dito kay dito, abangan mo na lang ma-break tong 7 pesos. Ayan. Kapag na-break tong 7 pesos at mag-close above 7 pesos, ayan, yun ang magandang posisyon. Ngayon, kung wala ka pang gusto mong
makaposition at kumita na medyo maganda, just in case mag-dip ng 6 pesos, kunin mo dito sa 6 pesos or mag-dip ng 5.6, ayan mga level. Pag nag-dip ng ganyan, kunin mo. So para medyo gumanda yung ano mo, yung position mo bago pagdating ng 7 pesos kapag nabasag man yan, meron ka ng additional, may bodega ka dito, additional ka na lang ulit. So it means confirmation na ng breakout sa 7 pesos dapat close above. Ayan. So next natin DNL. So review na lang to si DNL, no. So sa may mga hawak ng DNL, umagal yung ano. Ayan, bumagal yung ating net siguro. So ayan. DNL. So DNL Industries. So ayan, no. So check nyo lang itong balita kay DNL. Wala. Ayaw lumabas si DNL, ah. Ayan, lumabas na rin. So ito si DNL, yung MACD nito, bullish na bullish guys, no. So ayan, nawala na naman, okay. Ayan, bullish na bullish to. Net foreign may pumasok na 21.48 million. So ang lalaki ng pumapasok na net foreign. So ito, kita mo naman to, ganda, oh. Nabasag na yung sa trend line ng ano ng RSI. Ayan, no. Uptrend na uptrend talaga guys, no. Kaya talaga yung pagbubodega napaka-importante. So ayan, so dapat nakapagbodega kayo dito kay DNL. Ayan. Ilan ang up nito? Simula nung ano. So 58% na pala to. So ito guys, no. Medyo solid candle to. Kaso nga lang, mas maganda, hintayin mo na lang dito sa 7.23 kung wala kang bodega dito sa level. Kasi dito pa lang sa level na yan, malapit sa 6.15, 6.32, buy signal na tayo dyan sa level na yan, no? So, nung nag-time na nandito pa lang sa 6.3. So, buy signal tayo dyan. Ngayon kasi, medyo nakakatakot din pasukin na to dahil nga na-stretch na masyado yung RSI. So, ayan, no, 79. So medyo mas maganda, hintay-hintay ka na muna ng bodega ng unti sa kapag nag-pull back. Ayan. Kasi ang next mo niyan, ang next target kapag tumuloy yan, nabasag yan. Ito. Dito sa level na to. So ayan mga level na yan, mga 8.7 or dito sa check natin dito sa gitna. Ayan, nandiyan yan sa level na yan. Yan. So 8 point yan level na yan guys. So 24% pa yun ang kapag just in case nag-hold ka pa, no. So magandang earnings nito ni DNL. Check nyo lang guys, no. So yan ang earnings niya, no. Dividendo pala to. So may dividend siya ng 0.1830 sa September 29. So tapos na to eh. Ito yung earnings niya. Ayan, no. So positive yung earnings niya. Next natin si FLI. So request din tong FLI na to. Ayan, FLI. So net foreign pumasok na rin. So 6.18 at saka 17. So MACD bullish na bullish siya. Tapos ito, may dividend ito.
So, sa kailan ba to? Ex-date November 11. So, kahapon dapat nakapasok na. So, ayan. Buy signal near 1.03. Ayan, buy near 1.03. Ano ba to? Taas din as ito. 5% na pala. Buy near 1.70, 1.03. So, ang target po dyan, kapag na-break tong level na to, na 1.10, dito ka sa 1.2. So, ayan ang target guys, no? So, kailangan ma-breakout muna tong 1.10 na yan. Kapag nag-break yan, possible na yung next na 1.2. So next natin si FNI. So halos review lang din to guys, no? MACD nito, bullish na bullish. Ayan. RSI, check natin. Net foreign may pumasok din. So ayan, so 74. So stretch na rin to. So ang dapat mag-consolidation muna to bago magbasag ng 1.65. Pero kung kakayanin, bullish talaga, babasagin yung 1.65. Pero I suggest guys, buy near 1.45. So yan yung level mo. Kapag malapit sa 1.45, yun ang buy signal mo. So, ngayon, kapag ito lang ang cut loss mo kapag nabasag tong level na 1.38, cut loss na yan. So, abang ka na sa 1.3. Next natin si Green. So, ito, nag-request pa din to ni Green. Ayan. Yung Green natin, ayan, bullish na bullish yung MACD. RSI, so net foreign may lumabas, no? So, after 1 week may lumabas. So, RSI nito, pwede pa to guys. RSI nito. So, 67 pa lang din to. So, may history naman matataas siya. So, actually, nasa resistant talaga siya. Binasag niya yung 2.6. Oh. So, ang next target dyan sa 2.6, buy near 2.6. Ngayon, kapag magbabounce, bumababa ng unti, mas maganda. So, ano pala to? So, 52-week high pala to, guys. Kasi 2.65 o 2.64 nag-close, 2.65 to eh. Ayan, no? Ano to? Tawag doon? 52-week high. Ang next target natin dyan, ito. Ito munang level na to. From 264. Yan. Ito man ang 3 pesos. Ayan, 3 pesos. 3 pesos. Yan, 13%. No, wala. Nawawala, guys. May hinahanap ko. Baka naman. Yan guys, yung 3 pesos niyan, ilan ang itataas? So, mayroon 13.09. Tapos, next mo, 3.5. Ayan. So, mataas na to, 31%. So, kung kayang mahawakan ng matagal to, si Green. So, buy yan near 2.6 kapag mag-dip sa lulang. So, next natin si GT Cap. Ayan. So, halos ito, request din to guys, si GT Cap. So, di ko dala yung phone ko eh. So, nag-charge ako guys. So, hindi ko na ma-shoutout yung iba. So, galing to sa group chat. Ayan. So, sa mga kasama ko sa group chat. Net foreign ito, ayan, may pumasok 151.65 million. MACD, bullish. Ayan, tapos RSI, ayan,
overextended na to guys, 84 based on sa textbook. So ito, ang pinakamaganda dito, kung just in case, kung inaabangan mo to, buy near 529 lang. 529. Buy near 529 dito sa breakout na to. Yung 529.22. Yung breakout na to, yun ang aabangan mo. Ayan, 53. So high niyan 53, close 533. Ayan, 533. Kung makuha mo siya sa 530, ayan, 530 ba? Ayan, 530. Kung makuha mo siya malapit sa 530, maganda kasi mag-consolidation muna dito bago bumasag. Ayan. So, abang-abangan nyo to guys, no? Si GT Cap. So, yan ang unang target. Pangalawang target mo, ayan. So, 31% din yan guys, no? Next natin, si Home. Si Home. Ito si Home, ano to guys, no? Medyo, ano na lang natin to, review. MACD nito bullish, ayan. Ayan, bullish ang MACD niyan. Tapos, ang net foreign, ayan, may pumasok pa rin. Number of trades, above 500, ayan. So, ito guys, yung RSI nito, overbought na rin to guys, ha. Kaya medyo dapat wag nyo na abulin to. So, possible ang correction nito ni Home. Ayan. So, nagkaroon siya ng breakout dito. Dapat ito yung mga buy mo. Kapag nakakita ka dito na magbe-breakout, tapos ito may volume pa, oh. So, ayan, breakout. So, simula dun sa breakout, magkano na inabot nito? Ayan, ang level na yan. So, ayan. So, 12%. Tapos mayroon pa siyang breakout dito sa level na to. Ayan, no? Yung level na yan, no? Kahit dito, oh. Breakout, oh. Tumaas na talaga siya. So, ang ganda na salo dito sa level na to. 36 point, ano din yan? 55. Ilang araw lang ba yan? So, 35 days, oh. Hahawakan mo lang isang buwan. So, ayan. Next natin si IRC. So, si IRC, request din to guys dun sa group chat. Ba't wala to? Kailangan natin guys, na IRC na tayo. Nawala yung net natin. Bumagal. Bumagal yung net natin. So, IRC na tayo guys, no? So, IRC nasa na yan? Ayan. So, request to si IRC guys galing sa group chat. Ayan. So, IRC MACD, net foreign, may 291 pumasok. So, importante yung net foreign guys, no, sa stock. So, taga-push din natin yan. So, ito, MACD bullish na bullish. So, parang gusto mag-correction yung IRC.
So dito sa IRC guys, buy near 1.55. So ayan, buy near 1.55. Ngayon kapag nabasag tong 1.5, sell signal ka dyan kapag nabasag yung 1.5. So nabasag yung nag-close below 1.5, sell signal. Just in case kung kaya mo makasalo dito sa mga boto nito 1.47 or abang ka na lang dito sa 1.42 o malapit sa 1.36. So JFC, request din to guys. Si JFC. So overbought na rin to, level. Ilan na ba to si Jollibee? So ayan, so 77. So MAC nito bullish pa rin, net foreign lumabas na rin. So ito guys, buy near 1.9. Dito ka lang bumili sa 1.9 malapit sa correction or just in case mag-dip pa siya ng unti malapit sa 178 kunin mo. Ayan. So may target kapag galing dito sa ano sa 190 may target kang 14 pesos. Ay 14% pesos. So kung dito ka kukuha, so 10% no. Pero manage mo yung risk mo diyan. So possible din kasi ang correction muna. Or pwede magkaroon ng sideways or ditong ganitong down no. Check mo lang natin ito. Nagkaroon siya muna ng down no, nag-correction siya. So 6% just in case mag-down din siya. So possible tong balikan nung 1.9. Possible. Kasi yung 6% yung correction niya. Lalo na to after, kailan ba ito? Dividend din to. November 19. So before X-date November 19, so titingnan natin baka mamaya magkaroon ng correction yan or magkaroon ng pagbuhos dahil nga sell signal after ng cash dividend ng X-date. No? Or during X-date mismo magkakabuhusan yan. So next natin KPPI. So request din to. Sino ba? Si Key yata na ganito. Request si Key. So ayan. MACD. RSI 63. MACD nito. Check natin. Ayan, bullish na bullish yung MACD. So may net foreign na pumasok din to, ano. So, isa, dalawa, tatlo, apat ang bottom nito. So matibay-tibay din to. So buy signal to siya, no? Si KPI pero medyo ano lang, medyo may tulog lang taga muna ang pera mo dito. So, pero maganda naman ang return sa iyo kapag ito. Una, kailangan mabasag tong breakout na to, 4% 'yan. Ayan. So 14% ang una na TP mo. Just in case kaya mo pa i-hold level na 'yan, 7.10. Ayan. So next niyan, itong level na pinakatuktok. Ayan guys, no. Next natin si Mac. So ilang beses natin, halos review na lang natin to kay Mac, no. Si Macro Asia. Kasi na-discuss na natin to na ilang beses. So ito, bullish na to guys, si si Mac. Overbought na rin to. So masyado nang extend to, ayan no. So 82 ng RSI nito. So medyo ang correction lang natin dito kay Mac, buy near 5.92. Ngayon kapag mapasag tong 7.38, diyan ka na lang bumili. Dapat ito, good volume naman kasi to si si Macro Asia. So ayan, check nyo lang yung mga fundamental nito. Kasi once na nag-consolidation dyan, ang next target mo kay Mac, kung sakaling bibili ka dyan guys, no? Unang-una mong target itong level na to. Yan, no? So, sabihin natin 10 pesos na lang. Yan, 9.9. Or dito. So, ayan, 30%. Then, in the long run, ang target mo dyan, kailan ba yung yung sa COVID? Ano to? November na. So, check natin. So, ito, dito sa level na to. Ayan, nung time na wala pang pandemic, ayan, no? So, ayan, 100%. So, may 100% pa pala, guys, no?
So, kaya mo i-hold kasi ito January nagkaroon ng mga pandemic na, no? So, yan yung tinitingnan natin 100%, no? 13.96 kay MAC. Tapos next natin dito si MBT. Ayan, next natin MBT. So, ito yung MBT review na lang to. Na-discuss ko na to nung nakaraan guys si MBT. So, review na lang natin to dahil nga breakout nga to si MBT. Ayan. So, MBT natin 69 ng RSI. Ayan. Tapos ang MAC din natin, check natin kung sumasabay na. Ayan, nag-crossover na rin. So, buy signal na rin tayo yung kay MBT. So, ayan. So, buy signal to pa rin guys na si MBT. So, unang target natin, itong level na to mabasag yung 52. So, 15%. The second target natin dyan, around itong 56. Ayan, 11% return na. Next natin si MM. Ito. So, ito yung sinabihan natin ng bodega mode talaga. Si MM. Ito si MM guys. So, overbought na to guys ha. Pero gumagawa to ng panibagong history na resistance. So, ang resistance niya as of now, 81. So, gumagawa ng panibagong history to. Ngayon, just in case mag-pull back, ang abang mo 4 pesos muna. Kasi based dito sa pivot retracement, titingnan natin guys ha, kung saan possible. Simula dito sa 3 pesos, ang ganan sa mga nagtatanong, no? Ano bang high nito? High 440. Ayan. So, ayan nga. So, 407 o 4 pesos ka na ang pullback niyan. So, yan ang dapat mong abangan kapag nag-pullback sa 4 pesos. Tapos consolidation. Tapos para mahit na tong 4.5. Ayan. So, yun ang resistance. Current resistance 4.5. So, medyo ingat na. Ano? So, pwede kayo mag-TP dyan, tranches 50%. Next natin si MRC. Ayan. MRC. MRC request din to. So, ano na lang dito, halos recap na lang tayo dito. Kay MRC. Ayan. So, check nyo lang yung mga report nito guys, no? So, net forum may 1.36. So, dito, sa MRC, just in case mas malapit sa 0.40, kunin nyo, or dito sa 0.42. So, pagkatapos ng next candle niya, na tatlong candle, na bullish, na bearish, so, ayan, sign off, reversal na to. Ayan, so, mas malapit makuha mo sa 0.42, mas maganda. Ngayon, kapag nag-close below 0.442, dito sa 0.4 mo na, abangan mo sa 0.4 na muna na yung level na yan. So, ngayon, kapag nabasag talaga yan, ay dito ka na sa medyo matibay-tibay, dito sa 0.36. Sa MY. M-wide natin, guys, M-wide. So, buy signal tayo dito kay M-wide, guys, no? Ilang beses natin na-discuss to. So, ito maganda kasi ang base nito ni M-wide, oh. So, maanlapit sa support. Ang next target mo kasi dito kay M-wide, simula dito, nabasag niyo yung, ayan mo na ang unang tinitingnan natin. So, 47 return yan, 47%. So, buy and hold lang to. No, guys, no? So, ayan, buy signal tayo dyan. Kaya, no, kay M-wide, any price. So, nickel tayo susunod. Ayan, nickel. Malapit na tayo matapos, guys. Nickel. So, overbought na to, guys, si nickel. So, nasa level na siya ng 79, 78 level. May history naman siya na malaki.
yung level na to. Ayan, mga 83. MACD, bullish na bullish, may net foreign na pumasok. So, ang target kasi dito, 5 pesos. Kaso nga lang, overbought na to guys. Medyo, kung wala kang base dito or average na maganda, huwag mo na sakyan. Kasi ang target dito, 5 pesos muna. Ayan, oh. Ayan, 13.46%. Yan ang target guys, no? So, nung nagkaroon dito ng breakout dito sa 39 or 4 pesos dito sa level na to, dapat nakabili ka na nung nag-break dito sa 4 pesos. Oh. So, ayan. So, manage mo lang yung risk mo dito kay nickel. Next natin, CP Gold. So, request to. CP Gold dun sa group chat. So, halos galing sa group chat to guys na request. Tapos yung iba, review na lang. CP Gold. So, oversold na to guys na. So, ayan oh. So, nakabangon pala to 39. So, wala pang momentum to. So, position lang to. Kaso nga lang, ang pagiging position mo dito, dapat maingat ka. Kailangan, huwag mabutas tong 40.88. Kasi kapag nabutas yung 40.88, sell signal na guys. Ang abang mo dyan dito sa mga level na mga 37. Ayan. Ayan, 37, 38 ang abang mo. So, ang target mo, first resistance nito, kung sakaling nakabili ka dyan, itong 44. Ayan. So, meron ka lang na up na possible na 6%. So, yan ang aabangan mo. Okay, kapag nabasag yan, ito ang next resistance mo, yung 47. Next tayo. Si PHR. So, request din to si PHR. Halos lahat na natira to sa uli yung request na to. Kapag may time ako, ayan, gagawa ko ng video guys. No? So, kuminsan kasi pagod din, kaya medyo hindi ko na rin sinasama lahat. So, PHR 649, ba? 49. So, 50, may momentum na rin to si PHR. So, net foreign may lumabas. MACD, wala pang sign of reversal, no? So, dito, kung dito kasi nakita ko, tulad ng discussion ko nung nakaraan, buy signal near 2.12. Ngayon, kapag nabasag yung 2 pesos, sell signal. So, ayan, dapat nakakuha kayo dito sa bottom. Ngayon, kailangan, ang maganda lang sa kanya dito, sinalo lang siya ng moving average 50, tsaka 100. Ngayon, kapag nabasag yung moving average 50 at saka 100 yung 2.42 at saka 2.43, kapag nabasag yan, nag-close below, abang na lang kayo dito sa 2.12 or malapit sa 2 pesos. Kasi dito baka mamaya, lang to, pinilit lang, no? So, ang next upside mo lang talaga dito, ayan, 2.86, ayan level, so 11%. So, manage mo lang yung risk mo dito kay PHR. So, dapat maging aware ka dyan. Medyo nasa gitna ka ng resistance at saka support. Next natin si PX. So, request din to si PX. Ang SI nito, check natin. So, may net foreign siya pumasok, no? So, maganda, ito, resistance nito, RSI nito, R64. So, MACD, wala pang sign of reversal. So, net foreign may pumasok, no? So, earnings nito, maganda earnings nito, guys, no? So, 495. So, gain sila ang 490%. So, buy signal to, guys, near 5.55. Yan, yung level na yan, 5.26, 5.55, 5.55. Buy signal yan. Next natin, si PXP. Yan. PXP. PXP. So, ang MACD nito guys, so ayan nag-kiss na siya. So, sign of reversal lang ating PXP. Pero ang net foreign nito, kita mo naman ilan ang mga pumasok. 5 araw to. So, 5 araw na tuloy-tuloy pagpasok. So, parang nangangamoy na naman to. 70. So, buy signal near 11.4. So, ayan, 11.4. Buy signal. So, bodega lang din dito. Ngayon, kapag
nabasag tong level na to, ang pinaka-cut mo talaga dito guys, dapat kaya mo mag-take ng risk. Yung medyo mataas yung appetite mo. Ngayon, kapag dito, nag-close yung below 0.18, sell signal na yan. Or dito, kapag ganito, nag-close below dito sa 10, around 10.8 o 10.85, mag-sell ka na ng tranches para baka mamaya tumuloy dito. Ngayon, kung sinasalo naman siya ng 11.4, di okay. So, hold mo lang. So, hintay mo lang dito kasi ano to based on ano to sa announcement naman to kung anong performance dun sa West Philippine Sea. Kung good performance doon, so up naman to. So, ceiling na naman yan. Next natin si Tech. Last na natin to. So, request din to si Tech dun sa group chat. Si Tech natin, so overbought na rin to guys, no? So, ayan. Level na yan. So, nasa 73. Check natin. So, may higher naman siya ng 782. So, okay lang din. So, manage mo lang yung risk mo dito kay Tech. So, mark din nito. Ayan, bullish na bullish. May momentum din. At saka net po yung mga pumapasok, no? Ang laki. So, ilang araw din to. So, 3 araw din yan. So, buy signal pa rin to guys. Pero, ito, ano to, nasa downtrend pa rin siya guys. Nasa downtrend pa rin to si Tech. Pero, ito, position lang din muna to. Position lang muna to si Tech. Position lang. Ngayon, ang kuha mo dito, kasi nagkaroon siya ng breakout dito, dapat mag-hold siya above 6.25. Ngayon, kapag hindi siya mag-hold ng 6.25, mas maganda, abangan mo na lang dito sa mga level na itong 5.82 or malapit dito sa 5.5. No, just in case pag sa 508, mas maganda. No, kasi dito maganda yung buy signal mo dito malapit sa 508 to. Or dito sa level na itong 550 yung nadi-discuss ko dati pa. Yung 5.5. So 17% yan, no. So hold mo lang kapag mayroon ka nito. So check mo lang kung kayang basagin itong 7 pesos. Ayan. So yan ang dapat mag-hold siya above 7 pesos. Kasi kapag nag-hold yan at nagkaroon siya ng consolidation above moving average 200, ayan no, 6.99 ang resistant. Yan, kapag na-hold dyan, dito ang level. So, 9.535% yung return, no? So, ayun guys. So, I hope guys may na-share akong idea sa inyo. So, huwag niyang kalimutan yung thumbs up guys, no? Maraming salamat.